Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na daw with evidence na ko po parang nilaglag na ni Chavit Singson o hindi. Nilaglag talaga ni Chavit Singson ang mag-amang BBM at Sandro Marcos kung saan binulgar ni Chavit Singson na ang mga diskaya din pala ang kontraktor sa Ilocos Norte. So it means nilaglag ni Chavit Singson ang ginagawang korupsyon ni Sandro Marcos at ni BBM sa Ilocos Norte. Nako po mga kababig, tama kaya yung parinig ni Pulong Duterte na wala akong ghost projects. Ito na ba ang sinasabi ni Pulong Duterte na dapat linisin muna ni Sandro Marcos ang kanyang bakuran, baka may sisingaw na mabahong sekretong tinatago niya. O eto mga kabibig, hindi si Pulong ang nagsigaw, kundi si Chavit Singson mga kabibig. Grabe. At nagsilabasa na ang mga resibo di umano na ang mga diskaya, ang mga kontraktor ni Sandro Marcos at BBM sa Ilocos Norte. Nako po. Ito na nga ang ating mga sinasabi na huwag mong hamunin ang mga taong tahimik lang na gumagawa ng kailang trabaho dahil baka sasabog ang sikretong tinatago mo. O eto na. Ito na kabibig, i-share natin ang pasabog ni Chavit Singson hinggil sa isyo ng mga diskaya at konektado ang mag-amang BBM at Sandro Marcos. Makinig tayo mga kabibig ha. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Agoy. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Yan na. Sa Ilocos Norte lang. St. Matthew General Constructor and Development Corporation. 962 million plus. Ooh. Almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa si Dave Simpson. Matino po yun. Kaya nangigiusap. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang igay sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. O na tayo lumayo. Dahil yung as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't imbestigahan nila muna yun? Andun na lahat na kalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan,
Pabayaan natin sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. As high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy na pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak niyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag niyo silang pigilin. Para walang guro. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, amin natin yung paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila, 17 trillion ng utang ang Pilipinas, uutang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag suggestion ko lang, pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But, tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila Vizcaya, sila ang contractor niya eh. So, ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil amin nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. Your future, this is your future, yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat. I would like to entertain any question. Meron pong microphone dyan sa... Ayun po. Hello. Very quickly, Governor Manong. We pump in, OFWs are 10 million outside of this country. And then, they pump in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump in nila every year. It could be more. So yun, Kabibig, meron pang ibang mga, si Chavit Singson dito, hahanapin natin yung ibang mga video. So yung unang video na yun, ay nawagan si Chavit Singson na imbestigahan ang mga kontraktor ng flood control project sa Ilocos Norte. Kung saan mga Kabibig, sinabi ni Chavit Singson na madiskaya din pala
ang mga kontraktor na Sandro Marcos at ni BBM. Naku mga kabibig, parang ay nakakaano na yan ha. Ito pa mga kabibig, makinig tayo dito kabibig ha. Pakinggan natin dito si Chavit Singson. Sabi ng iba, huwag tayong maniwala kay Chavit Singson kasi gawa-gawa ng istorya. What if kung totoo ang sinabi ni Chavit Singson mga kabibig, nakakahiya tayo, 'di ba? O ito kabibig, manood pa tayo ng ibang mga video ni Chavit Singson. Don't forget to follow my fan page. Ito kabibig, manood tayo. Tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod dun? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan eh. Kaya may Alzheimer kako dahil dinensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. Tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. Tama. DBM gagawa ng project upon instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod dun? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan eh. Kaya may Alzheimer kako dahil dinensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. Sisira ko sa rin yung tempo. Ay, po. Ay, sisira ko pala. Pampangano lang nila to, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako, sila Babe Simpson, Mayor Magalong, magagaling tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po, Ilocos Norte, huwag na kayo tumayo. Look, kaya mo sabi ko, nandun lang mo sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay kanibagong taktika para mo naligaw yung taong bayan dahil doon sa pagkakakulong nila kay Duterte doon mo sa ICC. Ito ba ay panibagong taktik para malinis lamang mo yung usapin. Pero pagka nakita ko naman ang video, inuuli si former president, wala naman marunong pa rin. Correct. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang marunong pa rin sa uling tao padalas ko ng bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Pagpalagay mo na ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo na ang pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpaya ka ng kaso ngayon. Abuti ka ng siyam-siyam, may parking fee. Pagpahit ka lang parking fee, matutulong ka kaso mo. Ang nakukulong yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless napututukan ng media, doon lang nakukulong. Ikaw, makuhuin ng bulibihanan. Lahat mo nang tinuturo, itong si Congressman Romualdez at ito po si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Go. Bakit tinatago pa ho nila, Go? Pinsan ng presidente yan. Ang alam ko, si Sandy ko, lumipat na. Mauna na. Hindi mo na makita yun. Salamat po. Hi, Sir. Diane Learfo from Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay maagas na ng suporta sa Pangulo at isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon
bilang director sa PCSO ang anak niyo? Mabuti tinanong mo yan. Nung nakatapos sa eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong PBL. Tinawag ako ni Senator Ernie Marcos, Manong Jabit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil tinaya lang kami niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo ako. I will call them, but I will use your name because you are the president by your name. Tinawag nila sa bahay nila, dumating yung mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Mike Aimee, thank you for coming. So we can start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dahil dinaya siya, sabi niya. At paano sabi sa plan? Manong, can you please tell us your plan? Okay ako. Alam natin na napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maalam. Pag-file ka ng Vice President, marami kang makakalaban yan. Kung si Sara, kung sa President, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-type si Sara, just write down for Vice President, protected ka na, and I deliver it to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan na sila. Thank you, Mano. Sabi yung... Okay. COVID pa. Bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng cabinet meeting. Kunti lang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko being the president of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawag sa mga mayors na kinausap ko na ng BC. Dahil parang napudol tayo. Alam mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaman na ako sa mayor. Ngayon, puro mayors ang minibid natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin na sa region. Wala siyang gastos. So yun, ang totoong nangyari, hindi nila mapagkailayan, ang daming tao tumutulong. So sure may tampo po kayo kay Paolo? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam niyo, hindi ba yung sultong ginawa sa akin? Nagpunta kami sa Japan, bago labas lang. Sa presidential table, tinento niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavez is here. Tinento niya, oh. Sumilip yun natin. Abang ako versus workers, bastos naman ang presidente yun, sabi niya. Oh, nagkampo ka mo? Hindi. Ayun siya sabi mo na pinapasok ko sa PCSO. Director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yun. Director lang. Oo, ang dami naman yan. Sabi naman ni Special Assistant to the President lang ko na yun. Sigurado na yan, ano? Sinabi ng Presidente, sigurado na yan. Isa-isa, may na ako yung nag-director. Uliiyak yung bata. Mga bases dito sa Pilipinas. It was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik ka lang, dinagdagan pa. At para tayo dinadala sa kumulo eh. Alam niya na magkakapera ang China and Taiwan. Sabi China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, 1, laban tayo. O kayo bumayag, laban tayo.
pagkagaling ang presidente natin doon, binigay nga lang ilang beses. Sabi, kung patuloy yung away nila, sinubugbugin tayo. Ngayon, diniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor, China is our friend, China is helping us a lot. Mabuti nga, tubig lang kinakamang nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-claim, hindi lang tayo. Yan tama ang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang, susunod na lang tayo dyan. It should stay neutral. As a leader, it should stay neutral. Bakit umabigagad? Hindi pinapaharap tayo. Tama. Naghahabol pa. Kita niyo ba yung Sila sa sarili tempo. IC na ito, IC.